Welcome to Donmar TV News Channel. Sa dagdag pa nating mga balita, tiniyak ni Pangulong Rodrigo Duterte na magagamit ang inilaang pondo para ho sa mga biktima ng Typhoon Odette sa kanyang pagbisita nga dyan sa probinsya ng Cebu na ito ho, kagaya ng report ni Bombo Earl Padronia, ay matinding hinagupit talaga ng naturan sama ng panahon. Nagpahayag naman ng galit ang Chief Executive dahil nga sa mabagal na paglabas ng pondo dahil sa anyay hindi maganda na marami pa yung mga requirements at pinasusumite para dun sa damage assessment report ng NDRRMC bago may labas yung naturang pondo para sa mga LGU na naapektuhan ng bagyo. Lalo lamang anya itong nagpapabagal dun sa sistema at yung mga biktima ng bagyo ang pangunahing apektado. Samantala, nilinaw naman ni Cebu Governor Gwen Garcia na walang kaguluhan na nangyayari sa kanyang lugar o sa kanyang probinsya. Kabaligtaran ho ito doon sa mga naipaparating kay Pangulong Duterte. Kaugnay ho niyan ay binigyan diin ng Chief Executive na may kahalagahan talaga na gampanan ng mga pulis at ng militar ang pananatili ng kapayapaan at kaayusan, lalo na sa panahon ng kalamidad. Hindi po namin nilalahat, Father Gascon or Mr. Gascon. Ikaw lang ang nakita naming pare na kung saan, taliwas ka na ata. Sabihin mo pang hindi, yung mga tao, hindi nagsusunod sa 10 utos ng Diyos. Ikaw, gaano ka kasigurado sinunod mong 10 utos ng Diyos? Dahil pare ka? Dahil pare ka, may karapatan ka na magsabi na hindi sumusunod sa 10 utos ang mga tao na taliwas sa paniniwala mo? Sigurado ka ba na yung panalangin mo pinapakinggan ng Diyos? Anong kaya pinalangin mo? Yung mapahamak? Yung magmukhang mangmang? At magmukhang walang alam ang mga tao? Na hindi po naniniwala sa inyo? Ikaw ang may lakas ng loob na magsabi, you did not mention my name, but I presume. Because you are against your principle. That's the reason why I commented. I reacted. Tapos ngayon, okay, ginpost mo. Ito yung maganda. Kasi alam mo kung bakit? Binigyan mo kami ng reason para ipaalam at sagutin kung ano po yung mga nasa kalooban mo. Pero alam mo, Mr. Jamis Oy Gascon, kahit harapan pa tayo ni Santo Papa at ni Cardinal Advincula, mawawala yung pagkapari mo. Lalabas ang ang pagkasungayan ninyo. Kasi alam mo kung bakit? Hindi nyo na ako masasagot pa nang hindi kayo magagalit. Hindi ko kayo ininsulto. As a matter of fact, I recognize your degree. Binasa ko kung ano yung natapusan ninyo. Diyan pa lang you are a university lecturer of Ateneo de Manila University, Loyola School of Social Sciences. Nagkaroon ka pa ng Diploma Course Director, Chaplain at Catholic Safeguarding Institute. Ikaw po ay isang Society of Jesus. That's why ang lakas ng loob mo na questionin ang education system ng Pilipinas. Di ba? Anong sabi mo dito sa post mo? Anong sabi mo dito sa post mo? Ay nako, Father. And for your information, hindi ko sinabi na tanggalan ka ng lisensya. Nagpapanukala pa lang po kami na sana tanggalan ka pa ng plataforma bilang pare. You don't deserve to be called as a father. Kaya lang, sabi mo, edi wag mo kaming tawaging pare, mister na lang. Nabasa mo yan, hindi mo sinabi sa akin, pero binasa ko yan. Alam mo, Father, or Mr. Gascon, kung nagpaparespeto ka lang na pagkapari, di sana hindi dapat nag-isip yung ibang mga pari na nadamay sila. Kayo lamang po ang nagpabaho-baho sa simbahang Katoliko. Minsan nyo nang pinagkanulo ang mga tao gamit ang salita ng Diyos. Kaya mag-i-intervene kayo. Hindi nyo matanggap-tanggap. Kahit reviewin po ninyo yung sinabi ko. Nasaktan lang talaga kayo. Kung baga na ano lang talaga yung ego ninyo. 'Di ba? Tapos sabihin ninyo, troll. O kami, hindi kami troll. Hindi ako troll. Bakit? 'Di ba? Kayo, bala kayo. 'Di ba? Masambit-sambit ba namin? Inaawasan nga namin ibanggitin na okay, bala kayo kung sino yung suportaran ninyo. Pero kayo, hindi nyo matanggap-tanggap na ang tao na kinakalaban ninyo ng patraidor, sinusuportaran ng sambayan ng Pilipino. Milya-milya ang layo. Alam mo, Father, matalino ka eh.
Psychologist ka. Ano pa nga sabi mo, psychologist ka? Di ba? Alam mo, kung sinasabi mong naaawa ka sa akin, parang ako ang magsabi sa iyo na kawawa ka. Kasi alam mo kung bakit? Nilamon ka ng makamundo mong katalinuhan. Nilamon ka ng kung anong kalagayan meron ka. Kasi ang tingin mo sa sarili mo, you are untouchable. Ang tingin niyo sa sarili niyo, hindi kayo kayang pagsalbihan. Kung noon, natatakot ang mga tao magkomentaryo kasi i-excommunicate ninyo, ngayon, hindi na pwede. Kasi alam mo kung bakit? Nakakahiya. Nakakahiya na ang isang mga katulad ninyo, kumentara ng mga ordinaryong tao sa lipunan. Kayo dapat yung nakakaalam kung ano man yung spiritual responsibility po ninyo. Alam mo, Father, sa totoo lang, I don't consider you as my enemy. As a matter of fact, yung sinasabi mong naaawa ka sa akin, mas parang ako yung naaawa sa iyo. Kasi alam mo kung bakit? Ang dami-dami ng hindi magandang kinukomentaryo sa iyo para ika pa naman ng simbahang Katoliko. Kung lahat ng pari, ganyan, kami mga Katoliko, pwede naman din ba namin sigurong sabihin mag-alis ka na sa pwesto mo. Tanggalin mo yan, abito mo, you don't deserve to be called as a shepherd of human soul. Hindi ka magandang pastol. Hindi ka sugo ng Diyos. Kaya wag mong ipang maglaki na bago mo tinanggal yung lisensya mo bilang palengke. 'Di ba? Bilang nagtatrabaho sa palengke, bago mo tinanggal yung lisensya mo sa palengke, kasi na-mention mo man yan, bago ka tinawag ng Diyos. Sigurado ka ba na tinawag ka ng Diyos? Lahat ng teaching ninyo, sinasabi nyo sa Diyos lang galing, sa Diyos lang galing, sa Diyos lang galing. Alam mo, mas maniniwala pa ako sa nitibo sa bundok na hindi nakapagsimba, hindi nakapagbabasa ng Biblia, pero kapag magtrato sa kanyang kapwa, may kasalanan man or wala, alugod-lugod sa mata ni Bathala. Pero kung ganun lang, Diyos ko, Mr. Gascon, your premise, pinagtatawanan mo, pinag-anuhan mo na reading between the lines, can you please enlighten yourself? Oo, ando na tayo, hindi ka nagbanggit na demonyo si BBM. Pero, maalis mo ba sa mga tao? Sino ba ang tumakbo para talunin lang si BBM? Di ba si Vice President Leni Robredo nakatabi mo? Pero anong sabi ni Bongbong Marcos? Tumakbo siya hindi naman po para talunin ang ang isang tao kundi para paglingkod sa bayan. Tapos magsabi ka pa na huwag na magsimba kung sa demonyo din lang boboto? Tapos ngayon sabihin mo kapag may mag-comment, hindi naman si Bongbong Marcos, most of the peer person. Kaya Mr. Gascon, kung halimbawa ganun nakataayog ang pag-ano mo, ang pangunawa mo, kasi marami kang degree, sinabi mo marami kang laude, di ba pinagyayabang mo? Tapos ganun lang pala kaikli ang tornilyo sa utak mo. If you are a psychologist, please, psycho yourself, Mr. Gascon. Kasi alam mo kung bakit? Kahit magharap pa tayo sa harap ni Santo Papa, kahit magharap pa tayo sa harapan ni Cardinal Advincula, sasabihin ko talaga ito harap-harapan sa iyo kung paano ka tinawag ng Diyos. Sabihin mo dito, huwag na magsimba kung sa demonyo din lang boboto. Hindi yun. Hindi yun salita ng mahusay na pari. Salita yun ng pari na personal. Nauunawaan namin kayo kasi tao lang kayo But that's not an excuse for us not to give our constructive criticism. Ako personally, sa totoo lang, malaki ang paghanga ko sa mga pari. Pero hindi ko naman kinukomentaryuhan yung ibang mga pari Kaya huwag sabihin na lahat sila. Kasi alam mo kung bakit? Kung galit ako sa mga pari, galit ako sa Roman Catholic, hindi ko po ipagmamalaki na Roman Catholic ako. Pero nananalaytay pa rin sa puso ko at sa diwa ko yung pagiging Roman Catholic. Pero kung ganyang klaseng pastol ang palagi naming makikita sa social media, dahil nilamon ng sistema ng politika, paano pa magiging masaya ang kaluluwa at ang katilimbang Kristiyano? Ang GKK, ang gagmay nga katilimbang Kristiyano. Ang sambayan ng Katoliko. Kayo, hindi kami ang yumuyurak sa relihiyong Roman Catholic. Kayo. Katulad mo. I am not supposed to lecture you because I am not worthy. Nahiya nga ako mag-lecture sa iyo But when you listen to my words without using your mind, instead using your heart, kasi yung heart po natin nandyan po yung gitna, yung tainga po yan Maiunawaan mo kung ano po, kung saan po ako nanggaling. As a matter of fact, I don't know you. I don't have any intention to hate you. Because sabi ko nga, sa mga previous nga live ko, I don't hate people. I hate actions. Kung walang naglakas ng loob na makapagsabi at makapagsalita sa iyo,
tanggapin mo na mayroong nagsasalita tungkol sa'yo, pero hindi po sa inaaway ka. Kundi sa pinapaniwalagan ka na kayong mga pare, katulad mo, huwag kang magdikit ng dikit. Ikaw dapat mag-advise niyan at magpayo sa sarili mo. Kung nauunawaan mo kung anong ginagawa mo. Manalangin ka. Di ba Diyos ang tumawag sa'yo? Bakit hindi mo tawagin ang Panginoon? Kung nakaya kang tawagin ng Panginoon, bakit ikaw hindi makakayang magtawag sa Panginoon para nang sa ganun pumasok siya sa kaibuturan ng iyong puso at maunawaan mo ang mga tao kung bakit ganun ang mga message sa iyo? Alam mo yung mga sinasabi ng mga tao sa iyo, Mr. Gascon? Parang kung sa pagkain, hindi kayang kainin ng aso. Parang ako nga yung nahihiya. Yung pari, sinasabihang bastos. Diba? Yung pari sinasabihang bad. Tapos pagsagutin mo in a philosophical way. Dahil akala mo, ikaw lang nag-aral ng ganyan. Sila din. I'm speaking. In behalf of people who are against your actions as a priest. Diba dapat magpasalamat ka? Kasi kung walang concern yung mga tao sa'yo, hahayaan ka. Diba? So ganun lang. Ang tanong ko sa'yo, anong klaseng tinawag ka ng Panginoon? Sigurado ka ba 100% tinawag ka ng Diyos? When you are using philosophical statement against the one who commented your post in social media, ang tanong ko, ako naman ang magpilosopo sa'yo, pero I need facts. Paano ka tinawag ng Diyos? Sigurado kang Diyos ang tumawag sa'yo? Alam mo, Gascon, kung Diyos ang tumawag sa'yo, di ba anong sabi ng Diyos? Kapag sinampal ka sa iyong pisngi, sa kanang pisngi, sa kaliwang pisngi, di ba itaya mo ang kanan? Pag binato ka ng bato, di ba batuhin mo ng tinapay? Sa ginagawa mo ngayon, binabato ka ng tao. Ng bato. Kasi nasasaktan ka. Pero hindi ka naman nasasaktan. Psychologist ka sabi mo eh. Paano ka masasaktan? You're in denial. Right? Hindi ka ba nahihiya sa sarili mo? Alam mo yung ibang mga pari, pinagtatawanan ka. Ang tao ngayon, Gascon, madali po makakita ng kung ano yung mga nangyayari. Kaya lang, imagine, kayo dapat ang mangaral sa amin, kami pang nangangaral sa iyo. Yan ang hindi mo matanggap-tanggap. Tapos tanungin mo pa kung anong klaseng education ang nakuha namin sa Pilipinas. Wow! Sigurado ka? Ganun na ba yun? Ganun na ba? Katalino? Ang utak mo? Mag-aral ka muna ng history sa librong totoo, wag sa TikTok. Ikaw na rin umamin na kung walang social lang naawa talaga ako sa iyo. That's already ad hominem. Di ba ikaw nga yung nagpapansin? Your motives, Mr. Gascon, can be easily perceived. Oh, di ba? Tanggal na naman ang connections natin. So basahin ko ito. Siyempre, nagawala naman ang signal natin. Pasensya na. Maraming salamat sa mga nanonood. Hello. For your informations, your internet connection was restored. Pasensya na. Hindi na maganda ang signal eh. Pag nagko-comment tayo. No worries. Hindi tayo dito. Naturingan mga alagad. Sabi dito, naturingan kang alagad ng Diyos, pero kung makapaghusga sa kapwa, masahol pa sa mangmang. Ito, message po ito. Ng isa sa mga nanonood. Yan ang sabi, hindi ako. Mabuti pa yung taong mangmang dahil malapit sila kay Amang Bathala. Pero kayo na mga may alam, katulad mo, Mr. Gascon, sabi ni dito, isa ako at ang buong pamilya ko, devoted po kami bilang Katoliko sa mga gawaing simbahan. Nang bigla po kami sa pagpasok ng simbahan dito sa amin dahil hindi na magagandang balita na galing sa Panginoong Hesus ang ibinabalita. Puro na lang puna sa hindi nila nagustuhan sa sosyudad. Kaya sa bahay na lang po kami sumasamba at nagdebosyon direct sa mahal na Diyos. Oh, ganun. Yun ba yun? Yan bang gusto ninyo? Sa bagay. Establish na kayo eh. Malaki na kayo eh. Malaki na tayong relihiyon eh. Kaya kung kahit anong sabihin ng isa sa mga tao na ayaw sa inyo, di ba okay lang? Hindi nyo na pinapansin yon kasi ang tingin niyo hindi nakawalan. Tapos magsabi ka pa, iniwan ng isa, ay iniwan ang 99 dahil lang sa isa. Pero ipagpalagay natin, ngayon, taliwas kami, for example, di ba dapat akayin mo ako? Dapat iparamdam mo ang concern mo sa akin kung halimbawa nagsasabi ako ng mali tungkol sa iyo. Ganun ba yung approach ngayon? Matanggap ko pa kung hindi pare. Pero ikaw, pare ka eh. So, what you gonna do? Kumbaga, ano ba dapat mong gawin? Sa amin, or sa akin, for example. Kasi sa tingin mo, mali ako.
Is that one way of correcting? Is that one way of, yan ba yung ways of educating and enlightening the minds of the Filipino people under the banner of spirituality? Do you think ako lang kaya ang discontented sa iyo? Do you think ako lang ang may tinatawag na dissenting ideas? Siguro ako lang yung naglakas ng loob magsalita sa social media through live. That's the reason why I challenge you. Magsagutan tayo, hindi tayo mag-aaway, ipano mo yung punto mo, makinig ako. Di ba? Di ba wala kang ang lakas ng loob? Kasi you don't know how to accept that you commit mistakes. Kasi akala mo, dahil sa degree mo, akala mo dahil sa naabot mo, sa status mo ngayon, bilang pare, akala mo lahat ang linis-linis ninyo. Mahiya naman kami. Ay nako. Pag ganyan, ewan ko lang. Sabi ni, sabi ni Trexie, sabi naman ni Aida Rodriguez, sarap lagyan ng maraming sili ang bibig ng damuhang na yon. Really? Alam mo, Father, ang mga tao na sa tingin ninyo nagkakasala sa Diyos at sa tao, kayo dapat ang instrumento upang magkaroon ng kapatawaran. Pero parang sa ginagawa ninyo, my God, your credibility as a priest are already tainted. Wala ka nang ipagmalaki. Kahit ilang milyon kapatawagin ng Panginoon. Ako personally, sa totoo lang, I'm so very thankful. Why? May mga pare pa rin akong kilala na hindi